Gaya-gaya, puto maya, atitin. Pwede kayang lahat ng paninda ng aking kakompetensya ay gayahin ko rin para syempre tumaas din o lumaki rin ang aking kita? O ano ang kasagutan ng inyong palawenyang tindera? Yan ang ating pagchichismisan ngayon. Kaya kung game ka na sa ganitong usapan, huwag mo namang kalimutan muna mag-subscribe ka na sa akin. Please lang, walang kabayad-bayad yan sisi. Huwag ka nang mahiya, pindutin mo na yan. At syempre, umpisa na natin ang real talk at masaya nating chismis. Isang magandang araw mga kasari-sari. So pauna lang si Ate Tintin ngayon ay medyo hindi maganda ang aking kapaligiran ngayon. Medyo maingay dito sa amin, no? Pero pagpasensyahan nyo na, ang mahalaga yung aking ichichismis sa inyong mga kasari. At dahil chismos ako, syempre itong aking ichichismis sa inyo ay talaga namang kapaki-pakinabang, lalo na sa larangan ng ating pagtitindahan. So sa mga mag-uumpisa ng kanilang tindahan, marahil ito ay isa sa magandang dapat na pag-usapan. Sa totoo lang, sa ating mga sari-sari store, no, at sa ating kulturang Pilipino, so hindi ko excuse yung sarili ko. Talaga namang ang gaya-gaya ay hindi maiiwasan. Minsan nga, di ba, may tindahan dyan sa unahan ninyo. Mga ilang linggo lang, sa susunod na kanto, may tindahan na rin. O, example na lang, nag-barbecue ka. Ilang araw lang sa unahan mo, may nagtinda na rin ng barbecue. Kaya ang labanan minsan, pasarapan na lang sa pagtitimpla. At syempre, yung iba, pamurahan, pababaan ng presyo. So, ang talo naman dyan, syempre, yung mga nagtitinda. Isa mahal ba naman ang bilihin ngayon, tapos magpapababa ka ng presyo para lang marami kang customer? Ang tanong, pag nagpababa ka ba, sigurado ka ba na maraming bibili sa'yo? At sigurado ka bang kikita ka pa? Oh. Pero syempre, hindi naman din yan ang ating pag-usapan. Ang ating pag-usapan, kung okay lang ba na kung ano yung tinda sa kabila, ay gayahin mo rin. Since may tindahan ka naman na, kung ano yung nakita mo sa kanya, gayahin mo rin. Pero para sa akin, mga kasari, depende. No? Kasi hindi naman pwede na lahat ng tinda sa kabila ay meron ka rin. Dapat, meron ding paninda na naiiba sa'yo. So, katulad dito sa amin, mga kasari, no, halos lahat ng paninda sa akin, meron din yung aking kakompetensya. Pero hindi ko naman din masasabing gumaya ako kasi yun yung hinahanap ni customer. Halimbawa lang, no, nung nag-umpisa akong nagtinda, syempre wala pa tayong siomai, wala pa tayong tinapay na may palaman na yun, mga kasari. Kaya lang, mismong si customer yung nagsasuggest na, magtinda ka naman ng ganito instead na pupunta pa ako sa kabilang tindahan. Di pagbibili ako sa'yo, hindi na ako lilipat sa kabila. So, pabor kay customer, pabor din sa akin kasi nga, kikita ako. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon na pwede mo rin gayahin yung meron siya, mga kasari, kasi sa totoo lang, kung konti lang naman din yung bumibili ng item na yun, tapos gagayahin mo, paano na? Baka mamaya abutan ng expiration ng yung paninda. Mga kasari, no, katulad sa akin, so ako nagtinda ako ng siomai, and then sa susunod na kanto may nagtitinda rin ng siomai. Maliban dyan dito, dati marami nagtitinda ng siomai, ngayon nag-give up na yung iba, so matira matibay. So matibay ako, matibay rin yung doon sa kasunuran ko. Kaya lang, syempre, labanan kami ngayon sa pasarapan ng aming sauce na nilalagay sa aming siomai, mga kasari. So, okay naman si Ate Tintin, no? Ganun pa rin naman yung customer ko sa siomai. Next, syempre, about naman sa tinapay, kung o kaya naman sa mga iba pang item na pwede mong gayahin sa iyong kakompetensya, ay depende nga, sabi ko, kung kagaya kayo, mismo si sa akin, mismo si customer na yung nagsuggest natin magbenta ka nito, why not? Pero kung gagayahin mo siya, dapat merong unique na iibang style sa'yo, mga kasari. So, sa akin, nagtinda ako ng peanut butter, pero meron din akong ibang palaman, katulad ng egg sandwich, para may choices si customer. Ngayon, nag-umpisa naman ako, nagtinda-tinda ako ng tinapay na ibang klase, o diba yung nakasupot-supot na tag 20 pesos siya. So, meron din ako niyan, kaya lang nag-start ako sa dalawa lang. So, yung aking kakompetensya, may tinda naman din siyang tinapay na ganun, na isang balot. Ang kanya naman yung medyo matigas. Pero hindi ko siya ginaya. Bakit? Hindi naman yun ganun kabenta yung tinapay na yun. So, kung may bibili man sa kanya mabenta yun. Hindi ibig sabihin na mabenta sa kanya, gagayahin ko, magiging mabenta sa akin. Kasi mangyayari dyan, maghihilahan kami ng customer.
customer. Since hindi naman siya nagtinda ng siomai, hindi ko rin gagayahin yung tinapay na tinitinda niya na matigas o mga kasari. So, dapat meron ka ring sense na ganun, no? Na hindi lahat ng nasa kakompetensya may gagayahin mo. Gawa ka rin ng sarili mo para si customer, yung ilalagay mong paninda, yung ma-attract din si customer, hindi yung panay ka na lang gaya. So, katulad ng kapitbahay ko, may tinda siya ng bagoong, alamang. Ako, hindi ako nagtitinda kasi konti lang yung bumibili nun. So, pag nagtinda pa ako, mag-aagawan kami sa customer. So, ang mangyari niyan, paswertihan kung sinong bibilhan sa amin. So, ayoko rin naman ng ganun mga kasari, no? Kaya dapat, meron tayong sariling paninda na pwede rin maka-attract kay customer na alam niya na ikaw yung nagtitinda ng ganun. So, dito may nagdi-deliver dito sa akin, no? Sabi nung nagdi-deliver, bumili ka ng ganitong biskwit. Sabi ko doon sa ahente, hindi ako bibili ng biskwit na ina-offer mo na meron doon sa kabila. Kasi ang rason niya sa akin, mabenta sa kabila, sa kanya mabenta. Pero hindi big sabihin mabenta sa kanya, magiging mabenta rin sa akin kasi maghihilahan kami ng customer. So, hinayaan ko na yung ganun. Kasi nga, biskwit lang naman yun mga kasari. At alam naman natin, ang biskwit, magkano lang ang tinutubo. Tapos yung tinda niya, gagayahin ko rin ng biskwit, diba? So, nasa sa inyo. Pero ito ang opinion ko. Okay lang na minsan gumaya kayo. At hindi naman may iwasan katulad ng mga kape na yan talaga naman sa sari-sari store. Meron yan. Hindi yan sabing gaya-gaya kasi yan talaga normal yung tinitinda natin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon na kung ano yung meron sa kabilang tindahan, dapat meron ka rin. Dapat lawakan mo yung pag-iisip. Eto bang gagayahin ko sa kanya ay okay lang kaya pag nagbenta ako, mas kikita din kaya ako. Baka naman siya lang yung bumenta, ikaw lang hawin ka. So may mga ganun tayo. Hindi yung panay tayo gaya-gaya. Hindi ko sinabi na masama yung gumaya. Pero bago mo gayahin yung isang bagay sa kakompetensya mo, make sure mo na magiging mabenta din yun sa'yo. O kaya naman, kaya lang mabenta yun siguro kasi siya lang yung nagtitinda na mag-isa. So, isipin mo, ano kaya rin yung magandang ibenta ko na wala rin sa kanya na, syempre, mga kasarino, para sa akin, no, pagka ikaw ay ganun, alam ng kabilang tindahan na hindi mo rin siya ginaya, hindi ka rin niya gagayahin. Katulad dito sa amin, ganun mga kasarino. So, yung kalapit ko na tindahan, hindi rin siya nanggagaya sa akin ng iba kong paninda. Bagamat halos magkaparehas kami ng mga dilata na yan, mga kung ano-ano, pero may mga item kami na magkaiba. So, kikita pa rin si tindahan sa ganung, kahit nasabi natin na medyo minsan matumal, kikita ka pa rin kahit na ganun yung sitwasyon. Kaya, payo ko sa lahat ng magtatayo ng sarili nilang negosyo na tindahan, pwede mong gayahin ang iilan, pero hindi lahat. Yung mga common na siguro na binibenta, katulad ng asin, asukal, toyo, so normal na yan, mga dilata, mga noodles, normal na yan. Pero yung maglalagay ka ng paninda na ikaw yung magpapaumpisa, mas mainam sana, lalo na kung yung ititinda mo na yun ay sa tingin mo, hahatak talaga ng customer, mga kasari. Tandaan, mas maganda yung ikaw yung nauna. Diba? Kesa naman ikaw yung gaya-gaya. Pero wala namang masama din kung gayahin mo siya. Nasa sayo na yan. Iiwan ni Ate Tintin yung ganyang katanungan. Ikaw ang magdidesisyon dahil syempre, yan yung ating napagchichismisan na napapanahon sa ating mga tindero-tinderang may ganitong negosyo. Hanggang dito na lang sa Ate Tintin. Magkita tayo sa susunod na vlog na Ate Tintin. Huwag nyo na makalimutan mag-subscribe na kayo, please lang. At dalawin nyo ang aking YouTube channel. Type nyo lang Ate Tin. Doon ay magtawanan tayo. King Koy doon sa Ate Tintin dahil doon nilalabas yung mga stress na nararanasan natin, mga kasari. At gaya nga ng palagi kong sinasabi, mag-iingat tayong palagi, mga kasari.